Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si BP Inday Sara Duterte at ito hong si si Salpanelo, sorry. At ito hong si Digong, ang dati nating presidente sa kasamaang palad. Ay, mga kababayan, mga kanalis, ano hong nangyayari? Diyan ho sa daheg ICC, Netherlands. Diyan ho sa ICC. Ano hong nangyayari na kung saan diyan ho nakapiit? Diyan ho nakakulong. Pero wala namang rest nakikita. Parang kondo nakatira. Parang pang staycation. Ano hong nangyayari diyan na kung saan nakapag-usap ho kasi ito si BP Inday Sara Duterte. At ito hong si Digong, hindi ko gusto yung statement pananalita ho ni BP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, mga kanalites. Para bang may pahiwatig. Bakit ba? Ano ba nangyayari dyan? Parang nagkakabili na ho yata itong si Digong ha. Anong nangyayari? Kung tutuusin, wala pa naman isang buwan dyan si Digong. Kasi naaresto siya. Naisa ko tuloy, sorry. Naaresto ho siya ni General Torre March 11. So, dumating na ho siya dyan sa dahig. March 12 na yata. O, dyan sa ICC. O, March 12 na. Anong araw ba ngayon? April 5. Wala pang 1 month. Magwa 1 month siya this coming April 12. Bakit parang si Digong hinang-hina na? Bakit parang ano na nangyayari? Parang naghahabili na ho ito si Digong, mga kababayan. Bakit? Baka naman may sakit na si Digong, sinisikreto nyo lang. Baka naman may karamdaman na. Kasi, nakaraan lang sa Hong Kong di ba, lakas-lakas, mura dito. Panay mura pa nga Di ba? Sabi, pag ganun daw ugali ng tao, walang nararamdaman Di ba? Kapag may nararamdaman, kapag may sakit, doon daw bumabait. At kapag bumalik na raw yung pag-uugali, magaling na. Kasi mga kababayan, ayon dito sa balita, sakin natin. Sabi kasi nga, nagkamustahan ito si BP Inday Sara Duterte at si Digong. Dinalaw ulit siya ni BP Inday Sara Duterte. Kasi si BP Inday Sara Duterte, hanggang ngayon nandiyan pa rin ho sa dahig. Mukhang napapasarap. Mukhang nasasarapan sa klima, malamig. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, mainit. Parang habang tumatagal nga, nagigintisay na si... Habang tumatagal, parang nagigintisay, nagigumaganda ako kutis ni BP Inday Sara Duterte Dati kutis kalabaw, sorry. Dati kutis parang fair complexion lang Parang fair complexion ngayon, parang nagiging tisay na. Nice Basahin natin mga kababayan. Sabi ni Digong kay BP Inday Sara Duterte, I am an old man. I can die anytime. But I want to die in my country. Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong araw ang sinabi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang anak na si BP Inday. Magkausap sila. Ulitin natin. I am an old man. I can die anytime. But I want to die in my country. Ang problema kasi dyan, sir, former President Rodrigo Duterte, according sa ICC, according dito kay Attorney Conti, yung babaeng abogado, di ba? May kinalaman dyan sa ICC. Tumatagal daw siya ang kaso ng crimes against humanity. Tatagal daw ang kaso mo 8 to 10 years. 8 to 10 years.
Pinakamabilis na raw yung 2 taon. Mukhang hindi matatapos ng 2 taon yan. Kasi isipin mo, susunod na hearing niya, September pa. Parang twice a year lang ang hearing. Parang twice a year lang ang hearing So mukhang tatagal talaga ito. Siguro ito si Digong nabuburyong na. Wala nang nakakausap. May makakausap man siguro siya, yung may dalaw lang. Pero most of the time doon sa kanyang condo unit, siya lang mag-isa. Magbuni-muni ka, magnilay-nilay ka. Dasal-dasal ka. Tapos isipin mo yung mga nangyari dati, kung ano mga dapat mong hindi nagawa, mga dapat mong naitama, na hindi dapat nangyari. Di ba sabi mo, haharapin mo ang kaso? Siyempre, pag sinabi mo haharapin mo ang kaso dyan, tatagal ka talaga dyan. Wala ka pang 1 buwan, parang gusto mo na umuwi At ang nakakapagtaka dito, mga kababayan, ba't kaya niya sinasabi ito, no? I am an old man. I can die anytime. But I want to die in my country. Nakamputi. Parang bayani lang Ano kaya nangyari rito? Baka hindi kaya may sinisikreto dyan. Diba? Kasi naalala ko, diba, pag minsan may mga kapitbahay, mga kakilala tayo, pag may mga nakukontain sa hospital, aminin nyo. Diba, minsan pag tinatanong, kumusta na si ganito, si ganyan? Okay lang, okay naman ganyan. Parang hindi nila sinasabing totoong kalagayan. No? Parang ayaw ba nila na pag-uusapang mahina na, ganito, ganyan. Ayaw nila sinasabing delikado, ganyan. Ganun sinasabi nila lagi. Kumusta na si Mare, si Pare? Okay naman siya. Ano? Diba, kadalasan ganun. Nakakapagtaka pa nga rito, sinundan pa nga ni Sal Panelo. Ang nakakapagtaka dito, excuse me po sabi pa ni Sal Panelo, malaki ang posibilidad na maging presidente ang Pilipinas si Vice President Sara Duterte kapag namatay na sa kulungan ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Grabe ka naman! Grabe ka naman, Atty. Diwata. Atty. Sal Panelo. Hindi naman yata maganda sa pandinig ng mga shit ito. Malaki ang posibilidad na magiging presidente ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte kapag namatay pag namatay sa kulungan ng International Criminal Court ICC sa The Hague, Netherlands, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Basahin mo natin yung link Bakit magiging presidente? Ang alam ko, pwedeng maging presidente si BP Inday Sara Duterte kapag napali si PBBM sa pwesto or may nangyaring hindi maganda kay PBBM. Doon magiging presidente si BP Inday Sara Duterte. Bakit kapag namatay si Digong ang magiging presidente si BP Inday Sara? Hindi naman presidente si Digong ngayon. Siguro iniisip ni Sal Panelo, parang magiging puhunan si Digong na kapag namatay siya sa kulungan si Digong, magagalit ang sambayan ng Pilipino, yung mga shit. Tapos, mag-e-ed sa people power, mapapali si PBBM. Parang ganon. Actually, sabi rito, nangyari kina Cory Pinoy, Panelo, Sara, presidente kapag nategi si Digong. Sabi rito, malaki ang posibilidad na maging presidente ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte kapag namatay na sa kulungan ng International Criminal Court, The Hague, Netherlands, ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Sama naman, pakinggan naman yun. Grabe naman kayo. Ito ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil sa nangyari na ito noong namatay na si dating Senador Benigno. Si Benigno Aquino naman, pinatay yun, hindi naman namatay. Iba yung pinatay siya namatay, Sal Panelo, sir. Diba? Kung mamamatay si Digong dyan, dahil sa sakit siguro, dahil sa katandaan. Si Benigno Aquino naman, krimen naman yun Kaya nagalit ang taong bayan.
Ulitin natin. Ito ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo dahil nangyari na ito noong namatay si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. At makalipas ng ilang taon ay naging presidente si dating Pangulo Corazon Cory Aquino noong 1986. Actually, sa totoo lang, nung namatay si Benigno Aquino Jr., hindi naman agad nagka-edge sa people power eh. Hindi naman yan ang pinakadahilan. Yan. Nung namatay naman si Cory Aquino, naging presidente ang anak nitong si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Kung titignan mo ang history natin, ang pagkamatay ng isang kilalang tao, kilalang presidente ay nagbubunga ng pag-akyat ng kamag-anak. Paliwanag ni Panelo sa isang forum nitong Huwebes. Di ba nung namatay si Cory, si Pinoy naman noong walang ambisyon, naging presidente ng bansa. And then suddenly, nung namatay yung nanay, bigla siyang naging presidente. Nung namatay naman si Cory Aquino kasi, Attorney Sal Panelo, magbobotohan, malapit na magkampanya. Sakto, sinamantala ni Noynoy, ni Pinoy, kasi nasa kanya yung simpatya ng tao, naging presidente siya. Naging presidente siya. Alam mo naman ang mga Pilipino, malamot ang puso eh. Di ba? Kung mamamatay si Digong ngayon taon, ba't magiging presidente si BP Inday Sara Duterte? Ang lalabas lang naman dyan, mga DD shit, hindi naman kabuuan ng Luzon, Visayas, Mindanao. Malayo pa naman election, 2028 pa. Malilimutan na rin yan si Digong. Ganyan lang naman lagi ang issue eh. Sa umpisa lang naman eh, sa huli, nalilimutan na rin niya. Ano? Sabi pa rito, nagbabala si Panelo na kapag hindi inayos ng Administrasyong Marcos ang problema, hindi malayong maulit umano ang kasaysayan ng naging Pangulo ang anak ng kapamilya na namatay. Para bang gusto pa ni Sal Panelo mamatay si Digong, no? Parang gusto niya yata mangyari, maging kapital, maging puhunan itong si Digong para makaakyat ito si BP Inday Sara Duterte, gagawin yung puhunan si Digong. Parang gano'n ang sinasabi nyo. Kasi kung tutukusin, dapat di nyo sabihin sa mainstream media ng pangit pakinggan eh. Ewan ko ba rito sa mga ito, ano? Kaya mga utak puso meron to. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po, pasamantala ang inyong lingkod, host Grace. Ulo lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye po.